Good day mga bossing. So ngayon ang pag-uusapan natin kung okay lang ba ang 59 all stock sa mga Mio natin. At kung okay lang din ba ang pang daily use. Ngayon pauwi na ako. Hinatid ko lang yung aking OBR. So far okay naman siya. Tahimik ang makina. Tsaka medyo matipid din sa gas. Konti lang ang diferensya para sa stock. Malakas din naman siyang umarangkada. Mas malakas kumpara sa stock syempre. Kung sa pang daily use naman, goods lang din siya. Actually araw-araw ko itong ginagamit pang hatid sundo. Araw-araw, Monday to Friday, 80 kilometers araw-araw ang tinatakbo nito. Okay din naman siya pang daily. Nung una nagbabawas siya ng langis kasi nung kagagawa nito, break-in period pa lang nagbabawas ng langis. Ang una kong ginamit ditong langis yung black na Petron, yung fully synthetic, yung bago ngayon, yung 5W40 yata yun. Ang lakas magbawas. Pag nag-change oil ako, 200 ml ata halos ang nababawas. Kaya nag-switch na ako sa Delo. Tinaray ko yung Delo. Pangalawang gamit ko na ngayon. So far di naman nagbabawas yung Delo. Kahit 1,000 ng takbo, or minsan lumalampas pa, nag 1,100 bago kuwaltan. Daily use pa to . Tsaka di ko na rin masyadong binibira to . Minsan na lang iniingatan ko na yung makina ko. Tsaka syempre iingat na din tayo. Unlike nung stock na araw-araw winawaswas to, walang problema . Pero dahil ngayon kargado na tayo, kailangan di naman na pabilisan ng labanan sa kargado. Patibayan din, di ba? By the way mga tropa, set nga pala nito 59 all stock lang. Steel bore na option 1, 59mm. Ano ba? Camshaft na Racing Bumblebee. 5.3 lang yung lift niya. Tapos injector na 150cc. So bali yun lang yung set ko mga idol. Hindi masyadong malakas pero okay na okay pang daily use. Bali hindi ko pa nga pala ito tinatry top speed kasi mahina kasing preno. Yung tinry ko naman, meron akong video na tinry ko to, bigla naman naputol yung speedometer. Tsaka hindi na talaga ako fan ng top speed ngayon . Sarap na lang magganito, rolling lang. Mas gusto ko na yung malakas tumarangkada kaysa malakas top speed. Bali sa mga nagbabalak dyan mga tropa na 59 all stock, kung stock lang yung motor nyo at pang daily use na lang, stay stock na lang. Kasi kung chill ride ka lang naman lagi, halos parehas lang din yung performance nila. Syempre yung pinagkaiba lang nila yung sobrang lakas na arangkada, tsaka pag umu-overtake sa mga truck, basic na basic pag naka 59. And doon naman sa kung gusto nyo talagang magkarga tapos pang daily use nyo lang, may re-recommend ko tong set ko na option 1. Matibay din ang option 1, subok na simula pa noon. Racing camshaft na Racing Bumblebee camshaft na 5.3. By the way mga tropa, hindi pala to naka port and polish, hindi rin to naka valve spring. Ang pinaltan lang talaga dito ay black camshaft at saka 150cc na injector. So kung gusto nyo magsimula pa lang or daily use lang, okay na tong mga ganitong build. Huwag nyo lang talagang raratratin araw-araw o yung bababa din nyo araw-araw sa sagad, di ba?
chill lang. Pwede nyo maratratin pero paminsan-minsan lang, di ba? So mamaya tatry natin na subukan yung arangkada niya kahit hanggang 100 lang. Makita ko lang sa inyo na mas malakas siya kaysa sa stock syempre. Bale guys, wala talaga akong balak magkarga. Nangyari, natuyuan ako ng langis. Yun, nag-overheat na yung stock block natin. Kaya pinagawa ko na, dinaretso ko na sa 59 kasi ganun din naman pag bumili tayo ng aftermarket na block, parehas din lang yung nila, yung tibay nila, stock size or 59. Kaya nag 59 na ako. Pagastos nga lang ako ng konti kasi dagdag yung camshaft at saka yung injector. Actually nung kinuha ko nga ito sa shop, naka-stock pipe pa to eh. Siguro yung nagastos din sa kung stock ka, balak mong magpakarga ng ganitong set, hindi pa siguro lalampas ng 5,000 yung gagastos mo. Budget meal lang talaga yung ganitong karga. Yun nga lang, yung takbo parang budget meal lang din, pero syempre mas malakas sa stock. Pero huwag kayong mag-expect na sobrang lakas na kagaya ng 59 na loaded talaga, yung mga matataas ang cams, naka-valve spring. Tamang pang lang to, daily use lang, daily pangkulit lang sa daan, ganun. Pero mga stock na scooter, hindi naman nanalo dito kahit siguro mga 150cc na scooter. Sa arangkadahan ha, kasi hindi ko pa natatry ito talaga ng duluhan eh. Ang maganda naman dito sa set ko, tahimik siya compared sa ibang kargado. Kasi may tropa din ako na kargado. Talagang halatang halata mo, nakargado yun sa kanya eh. Ito pag mga normal na nagmumotor lang, hindi mo masyado mahalata eh kung hindi ka talaga, kung hindi marunong makakarinig. Pero yung mga mekaniko na taga dito sa amin, alam na kargado to, tinatanong eh. Pag may binibili ako sa shop, tinatanong kung kargado. Syempre mas tahimik yung stock syempre, pero pagka yung mga i-compare mo sa mga kargadong motor, tahimik mo. Ito yung maganda dito, halos wala pa sa half throttle, nag-80 na. Relax lang yung makina. Tsaka sa mga pang overtake talaga, sobrang sarap na itong gamitin. Lampasan lang natin tong mga sasakyan, tapos try natin hanggang 100. Hindi ko masagad sa linyador nito kasi hindi nakatono yung sa gas niya, overgas. Ito, subukan natin kung mapapa 100 natin dito. Ayan guys, wala pa sa full throttle yan kasi pumupugak siya pag full throttle. Ayan, ang bilis pumalong 100 diba? Mas malakas siya compared sa stock kasi nung stock ako dito na ako sa may dulo, hindi pa nagwa 100. Pero kung gusto nyo lang talaga ng pang-arangkadahan, solid na tong build na to. Mga pala guys, yung panggilid natin, straight 9 na flyball, tapos kalkal pulley, tapos 1.5 lahat ng spring. Kaya medyo makatungal talaga. Tsaka feeling ko hirap dumulo to. Pero arangkada naman, ang lakas niya, lalo na pag may angkas. Bali wala, para lang akong mag-isa kahit may angkas. Gamit na gamit to sa mga overtaken. So bali guys, dito ko napuputulin tong video. Sana nagustuhan nyo tong ating vlog. Comment na kayo sa ibaba ng set nyo, or kung may tanong kayo, sasagutin natin ngayon sa next vlog. Please subscribe. Bali sa next video mga paps, doon ko na lang i-upload yung top speed
ay yung tinry kong mag top speed dito sa straight na to mismo. Yun lang mga paps, always ride safe.